May tuturing na milagro ang pagsasalita ng mga may problema sa pandinig dahil sa tulong ng isang paaralan. Ang mga natutunan nila, sapat nga ba para maging protektibong miyembro ng lipunan? Alamin sa uling bahagi ng ating Saksi Series o Sakserye. S. Where's your S? Se. Accelerator. Sean. Son. Sean. Son. Again, one more. Acceleration. Ang mabusising pagtutok ng Philippine Institute for the Deaf o PID, tumatak nga ba hanggang sa labas ng silid-aralan? Sabi ni Harold Biray na ipinanganak na walang pandinig. Oo, It's hard for me to cannot talk, can hear. Usually, I wear hearing aid, but it's not effective for me to wear hearing aid. I started to talk when I was 13 years old. matapos mag-aral sa PID, hindi lang isa, kundi 3 vocational course ang tinapos ni Harold, na isa na ngayong data encoder. I hope some of the deaf community and hard of hearing to gather, to put together, to able to talk. When you feel down, make sure pray first before you action. Then you have to push yourself. Dahil natutong magsalita, abot kamay na rin ni Kaiser Del Prado ang pangarap niyang kurso na Industrial Arts. Mahilig po ako mag-drawing, ma'am. Tsaka mahilig din ako mag-photoshop. Parang gusto ko ganun katulad ni Papa ko. Kung produkto lang din ng PID ang pag-usapan, di na raw kailangan lumayo. Ang dating lang estudyanteng si Ramiza Reyes, bahagi na rin ng kanilang teaching staff. Tinuturuan ko sila ng mga bata kung paano yung mga puzzles, ABCDs, and tinuturuan ko kung paano magsalita. Ang tagumpay ni na Harold, Kaiser at Ramiza. At ang pagsumikan ng iba pang mga estudyante ng PID, mistulang paalala sa atin na ang kapansanan di dapat maging hadlang. Bagkus ay magsilbing tinig sa awit ng buhay.